Gali, tama ka, powerful. Everything na nag-control, even sa forest, ganito siya sa lion. And the land, ang sunod-sunuran na. Praise the Lord. And then the time is in His hand. Mura at the topic to lang kaya. Ang time natin is in the hands of the Lord. Pinamanayakan niya ang pa-sharing na class. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede kita anday magkalapit ka dito pag ang balad na I'm glad you are here. I'm glad you are here. Galing ni Lord. Pagkalag ka mga puntuan na bakante. So, kada isa ka natin may assignment. Inanglan ang imo nga tupad ang empty nga chair assignment mo ang kinanglan next na service next Sunday, may maulan ikaw. Ha? Sino ka ba? Doon kang challenge? This is a challenge. Kulang ang puluhan, pirang kulang dyan. Kay Joyce, 3. So 3 dapat ang dalhin na. Si Brother Renz, may kulang dyan 1. Kailangan na makadala 1. Si Aya, si Sister Nelly, 1. Si Jupi, 1 man. Oh. Kada isa, no? Si Ralph, piragin mo, 3 man ito at that end. That is your assignment. Kinanang i-prove natin kay Lord na nag-work kita, nag-trabaho kita. Hindi naman, kung nandiyan mamati, pagkatapos wala lang. Challenge, this is a challenge sa kada isa ka natin. Why? Kinanglan, ang ating nga heart may something nga heaviness. Hindi heavy sa problema, kundi heavy sa mga souls na needed ang kaluwasan. Kinangan burden kita kariya. Kaya it's sad to, kasubot lang tawon ang puluhan nga empty. Masubot. Hindi lang kita ang nasubuan, mas pagig si Lord. Mas subot isipan. Because life on earth is not a joke. Ang calling ni Lord hindi lahag-lahag. Our calling is not a joke. Hindi natin dapat ikahiya pag itawag kita ni Lord. Challenge natin nila. So praise God. So magbisa kita rin. Ang atin na message talaga dyan ang gitubro ni Lord. Actually, kanang So our title, ang title nga gitubro ni Lord sa kada isa ka natin is about the parable of the rich fool. Ang title na, basahan natin rin tanan? Be rich toward God, not fools. Okay. Kada isa ka natin, ang bala ng neighbor mo, be rich toward God, not fools. Okay? Challenge ang taong tabi kung makambal ka mo sa imo nga neighbor. Ang balibi, Ralph, ang bali si Brother Joey, be rich toward God, not fools. Okay? Ang bali, be rich toward God, not fools. Kaya, manggaranan, kita rin sa kalibutan, pero ang tawagan natin ni Lord buang-buang. Okay, basahan natin ang aking message from God is from Luke 12:13 to 21. Ginagamit ko ang New King James Version. Kaya daw ang mobilad yan andan kung version. So, basahan ninyo sa inyo lang ang mata. Kaya kung isa rin hindi makita, ang hindi pa klaro, no? So, basahan ko mati. Kung ang makakita, sunod ka natin magbasa. Praise God. So, verse 13. Then one from the crowd said to him, to Jesus, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke of a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully.
And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? Verse 18, so he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. Verse 19, and I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Verse 20, and God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So the Lord will bless the reading of His Word. Lord, we thank you for your Word. We thank you for your message na nais mo iparating sa mga anak mo. That our life is under your control. I pray, Ginoo, nga hindi lang naman mapamatian, but Lord, ma-implant gid sa aming mga hearts ang ining mga pulong. The parable of the rich man, which the Lord God said, fool. I pray nga ini nga mga tinaga Ginoo, mamuni-muni naman adlaw-adlaw, samtang nagakabuhi ka na. And I pray for your anointing. Ginaako ko, Ginoo, limited ang aking knowledge. But because of your presence, nga mag-reveal ng imo nga mga revelation, Lord God, I pray that you will never leave me, never forsake me, that you will take full control of everything na ginahambal ko, nga magatudok sa hearts sa mga anak mo nga nagapamati. Lord, thank you, Holy Spirit. I acknowledge always your presence. Take full control. Have your way as you bless your word, you bless your people, as you bless your servant. This is my prayer. And the people will agree to me and say, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So the parable of the rich man. Gitawag mga fool. Pag ginabanatan nga, may crops na represent yung farmer. No? May or ang lupa na lapad-lapad. Nakaintindi ka mo karaya, di ba? Kaya bago na kay Jess, ako lang matranslate ako sa karaya. So, ang balang sigurado, dugin na karaya din. So, nakaintindi kita karaya. Ini nga parable is about the farmer, usually. O kung ang mga lupa, pala nga eridero na tawag, ang crops, sobra-sobra. But actually, ang message pa dyan, na ginreveal ni Lord, hindi lang, it's not all about the farmer. It's all about ang ating identity. Farmer, ang rich fool, gusto na sige-sige lang, no contentment. So the same is true sa atin, sa mga negosyante, sa mga businessmen. May mga negosyo gusto mag-invest pagid, gusto mag-open sa mga branches sa tanan-tanan ng area. The same is true sa mga estudyante or mga employees, mga taas-taas, mga managers, yet hindi pa kontento. Sa school, may mga teachers, may mga supervisors, principal, and then kulang pa, may mga masteral. The Lord Jesus does not tell us na malain ang mag-invest. No. The problem with a rich fool, okay, ang focus na self niya lang. Wala na. Siguro, it takes maybe so many years nga ginapitik
Lord ang rich man. But ang focus still sa nga crops. The same man sa kanatan. So many years na ginapitik kita. How many times na invite kita? How many times na encourage kita? How many times na gina-remind kita? And yet, ang focus natin lagi. Ang maganda lang sa rich man, sa full, hindi lang nga isa lang katuig. Do you think 1 year lang ang crops nagsobra-sobra sa nga barn? No, it took him a lot of years. So the same is true ka natin. Rato-rato na mga instances. May mga time ko isa allow ni Lord na maka-encounter kita kang sakit karamdaman. Maka-encounter kita kang serious illness. Tapos pag bedridden, mambal ka kay Lord. Lord, pag nag-ayad ako, maserved ako kanimo. And then, di pa matian ni Lord ang prayer. Nag-ayo, nag-ayad. And then what happened? Isa-duwa ng kabeses nagbalik. And then, perfect na din ang pakiramdam. Back to normal. And the saddest thing is, lain na naging isip. Ang plano, lain rin. Nagkaroon plano. And then, suddenly, hambal si Lord na, full, tonight, your soul is required of you. Plano kita. Amo na nga, ang mabudlay nga, wala kita naka-ready. That's why ini nga parable para sa kanatin. Hindi niya para sa mga tao nga wala kakilala sa Diyos. That's why in remind, actually, do you think ang rich man kadya wala kakilala kay Lord? Nga naging topic. Why? Because nag-focus ang anang mind, ang anang heart, nag-focus sa crops. Nag-focus sa mga produce. The same is true ka natin sa ating na business. Sunday is the day na ginalaw ni Lord na maka-experience kita kang anang presence. Sunday, ni Lord set aside. Diba? Hindi ka mag-base sa kalendar. Kaya ba nila, 6-7 day, kinanglan, ma-rest kita, no. Hindi kita mag-base. Yung nga, nag-base ka sa last day, Sunday, tingnan sa work. Pag ang Lunes mo, day off mo, ang unang inuman holiday. That is for the Lord. Kaya kita nga mga tao, mga estudyante, ang klase natin is from Monday to Friday. Ang mga employees, Monday to Saturday. So, Sunday is the holiday, is a day off. Amoy ang dapat i-pertain natin para kay Lord. Hindi rin kita mag-isip pa nga, ay dugangan ko, pag itating mga part-time, pag-give ako. Kaya kanugol, kag kinita ko, ay ma-open ako nga business ko tulad ko diyan. Kaya pag lumigo na ka nagka-customer. Don't you think nga si Lord hindi kaya nga ang imo nga income this day, Sunday, sobra pa i-triple na. Sobra pa i-multiply na 100 times, 100 folds. Pag nakita ni Lord ang sincerity, ang atin na commitment. Ako na nga, ini nga message, share ko dyan sa Bible study sa Pescadores. It was only an exhortation, pero kag ginassign ako, in-impress ako ni Lord ang wishful. Kay why? Hindi kita kasiguro kang atin nga panahon. No? Bayan ka rin ang barko na libro, kitugang ko pala. Bayan ka rin ang istorya nga gwapa rin ang isa ka babae, ba't matugang pagwapa. Namilan ang bibig, padamulan pa. Pagkatapos, nag-pray kay Lord, Lord, hindi mo gila ko pagbabayaan, ha? Bisan gila ko magdukan. Actually, may relationship. Kaya ba ni Lord, oo. Padalaan ko, ikaw kang angel na mabantay kanino. So, nagto sa beauty parlor, nagpangin
nose lift, nagpadamal big. Oh, ano tawag na? Nagbuhok. Yung ang angel na bantay sa buha. Pagwa, nagwata na. Na-aksidente. Pagkala po, gipaso na si Lord. O ba, hindi mo ko pagkabayan, nagawa mo niya natabo. Kung ni Lord, may padaraan ko, ikaw kang angel. Kaya ba kay angel, tingnan ko ka kilala ka na. Ginahilat ko ta na, magwa, prura ta na. Oh, that's why. Only God is all-knowing. Ang angel na nagrawrat naman, nagahulap rin ang assignment lang. Ang mura kinanglan kay Lord kita mag-focus, hindi sa ano-ano nga bagay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, habang ganit na habang na sa mga professional, ang businessmen, sa mga beauty enhancers, di na kita ka rin na busy kita. Na gusto natin na kung ipingyatan parta. Gusto natin paglagaan mga furniture. Kung ano ang ginbakal kang neighbor, mabakal matanggad pagkit. Mga tawag na covetousness. Mga covet. Diba? Nabasahan ko na sa may Facebook. Daog doong neighbor. Kung nasikre, na kayo nakabakal kami bago nga TV. Kung kay hindi ka man mapapindi. Yan naman, ano na yun? More character kang tao. Ikaw hindi ka na gusto malagwan. Ang magandira ko, diin ayan kita karian. Diin ayan kita. Ang bagay sa Proverbs 27:1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. So, yung kaisang ko na, makakita nga, pagka nag-manager ako, pagka nakakasara ko sa amo ka dyan, ma-eskwila pagkita ko, ma-masteral pagkita ko ka dyan. Pagkatapos maglagaw-lagaw lang ako, mapa-Amerika, mapa-Japan, mapa-Taiwan, tanan-tanan ng country lagawan ko. So, sino nakakilala? Kayong Dr. Escanular, Dr. Garibay, nagpa-Amerika, mapakasyon. Pagkita ko, naging natandaan na mga kamatayan. Tomorrow is not guaranteed. Hindi natin mag-guarantee ang ating naruhan. Pero, pagka ang ating focus kay Lord, sigurado, may garantiya kita, may assurance kita. Kung sa may negosyo, may ginansya. May ginansya kita. Tomorrow is not guaranteed. So, life is not defined by tomorrow. It is defined today. Talad mismo nga adlaw. Kinanglan ginaasikaso ron natin ang kabuhi. Tomorrow may not come. Idumduman ko kang naglagaw kami. Pauli kami ni Pastor Anila. Ang curtain kang ang euro, balitin mo, nag-attach. Ay, nakipot ang pasayro sa likod. Ay, sorry. Kung kumanta to, kay manano nga, hindi ko maglantaw sa mga ginaagyan ko. Hindi na kay kung di na nga, may mga kasabihan nga, we may not pass this way again. Tapos yung kantahan ko, hindi na may kanta. We may never pass this way again. Tapos sa paambagan, isang ko siya, hindi, lain, we may never love you. Ay, hindi. Ay, ako ginahit ko. Parusot. Ang mura na actually, ako kadaagi ko sa dalan, gina-remind ko ang self ko, maagyan ko pa ay handya. Kamu ay ang ginaisip nyo ay handya, ang mga kaisipan, na magpanaw kamo sa isa ka lugar, mag-travel kamo, ginaisip nyo ay nga, maagyan ko pa ay handya, liwan. Ang mura ko yung ginaisip, pag nasamtang yung nag-travel, nagadalaga ng sakyan, nag-praise na hallelujah ako. Kaya, hindi ako siguro mo. Hallelujah. Kapit pa ko nag-overtake. Hallelujah. Ang murang ko piningay na gina-utter sa akin ng heart. No?
So, ang life ko na is not defined tomorrow. It is defined today. So, today mismo, ginaliwan-liwan ko, kay uhon natin ang ating nga selves. Siguro natin nga si Lord, na-impress ka natin. Siguro natin nga, hindi kita ginatawag ni Lord ng mga buang-buang. Amen. Ang mula ginagliwan ako kina nga, ura na ba si Lord nga, hindi kita makasave sa ating nga retirement. No? Nga hindi kita mag-improve ka ating nga selves. Kaya nga ginamba ni Lord, kinanglang ginatan na riyan. No? Pero may reminder. Yan, no? Ang atin ko ng kabuhi, our lives, kagatan nga kahalagahan, ang importansya natin, pura ko nuri parte sa atin nga pag-grow, ang atin nga unending desire. Ang atin nga mga desire, unending mo. Sino ang nag-aako? Nung kita contentment, unending desire. Gusto mo adobo, mababoy. Pagkatapos adobo, gusto ko pag-intention. Ay, gusto ko pag-sinugba. Ay, gusto ko pag-barbecue. Unending desire. But contentment. Pero ako kanina, ang atin ko nga life, wala nag-signify. Ang life natin, wala nag-signify kang atin nga mga desire. Ang life natin nag-signify kang atin nga focus. Kang atin nga matutuod na commitment. Ang atin nga matutuod na pagkakilala kay Lord. Kabilang Christian. Ini nga pulong para ka natin nga mga Kristiyano. Ako galing nga, why nag-din related ni Lord ka natin yung message? Why? Kaya ba na para sa punan tonight? Ang importante mag-ready with kita. So the parable of the rich fool, amo niya daw susi, niya mga eye-opener. Kung paano natin maintindihan ang wealth na gin-acquire natin tinid sa kay Lord. Understanding God's design for wealth. Kung paano daw, what is life? Kung paano natin dumara ang ating wealth. What a life of true wisdom. Ang matutuod, ang magani, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang magani ako ng bali Lord na kinanglan aware kita man natin na life, papaano natin na ihubog na may matutuod na kaalaman. Life of true wisdom. So it's not in the abundance of wealth, but in the richness of a relationship with God. Why? Hindi ayan kaya kita ni Lord na ipamanggaranan kung ang ating relationship kay Lord is rich. Hindi na sa karatulan. Kaya ang abundance natin at a blink of an eye, kayang-kaya ni Lord ipa-disappear. But if our closeness, our relationship with the Lord is rich, sobra pa sa wealth. I-improve na, i-multiply na ang ating mga businesses, ang ating mga income, favor will flow even sa ating mga trabaho. Ang mga enemies ka natin, sagda pa mag-befriend ka natin. Kaya may fear nga sa heart nila. Pag nakita ka mo, makita kita. Maganda ang power of the Lord dyan ka ninyo. Takot ang kaaway. So instead nga piyagan ka mo, sanda pa magpakubaba. Because of the reverential fear of the Lord. Amen. It's not about the abundance of the wealth, but in the richness of a relationship with God. So ano ba, paano kita maging rich toward God? Maganti na. Be rich toward God. And to be poor toward God is a terrible ending. No? Kinanglan ko, no? To be rich with oneself. To be rich with oneself. Sa atin nga kaulingan lang, gusto natin maggaranan na kita sa mga ano-ano mga bagay.
and poor toward God, kuno is a terrible ending. Nataw na tabo sa rich man. Magananan, nagpapagplano. Ang mga ipiis lang, drink it, be merry. Oh, pero, at isa lang kaiglaw. Everything that the rich fool was obsessed with ended up meaningless. Oh, kita. May mga ga-obsess makita sa atin nga mga selves. Gusto natin maging popular. Gusto natin tawag na kita tayo ng penwimancer. Kaya nadumduman ko kang paggang helper ko sa Hong Kong. Ang amo mo, kung ginamam mo. Sir, kung isipon mo, ang level ng imo nga education, taas pa nga nanda. Bro, ma'am, sir, tapos kung karaan ang ikaw ang imo nga employer. Pero, kung ang imo nga heart na ano kay Lord, kaya-kaya niya i-move ang mga employer. Kaya i-bless ikaw through. Kaya actually, kita sa atin nga trabaho, naging part na kang testing kung paano natin ma-adapt ang atin na trabaho. Kung ginamang ikaw kung nasa opisina mo, naging maid ka, kinanglan kamaan ikaw mag-adapt. Ang training ni Lord natin kung paano. And adaptation, that is part of humility. Amen. So sometimes we focus so heavily on investing in the things of the earth that we forget God promised to give us a kingdom. No? Kita, busy kita na mag-build ka natin ng kingdom rin sa earth. Nalipatan natin, natin prepare ni Lord ang atin ng kingdom ito ka na. So, kita nakafocus mo. Ang kaya nga, kita every Sunday gina-encourage sa atin, makapamati kita kang pulong ang Ginoo. Why? Kaya kung every day from Monday to Saturday, wala kita obra. I doubt kung nag-pray man kita. Sorry to say. Mga nga, hindi lang. I will say really na I believe tanan haros. Tanan haros. Bisan sa pagkaan. Nakita mo yan, gakirnaan kita, ang cellphone ko open. Bisa ka na ma-joke ko ako sa mga apo ko. Ay, hindi lang apo ko, ang gaamo ko rin. Isang, not all the time. Kung makita ko, ang apo ko nga naga-cellphone nga nagakaon, ma-joke ako ko na, paano, Bikon, pagbukas mo kang kutsara mo, pagtapos sa cellphone mo, tapos may alam ko na langaw, tapos gisilit ko, tapos garado mo, wala nga. No? Ako ganira kinangulan, halo, ano kita, aware kita, and then paano natin ma-appreciate ang blessing ni Lord sa grasya na ang grasya bla nga experience or naging tulo ni Lord natin. Kung hindi natin maisip na, Lord, yan ang grasya, ay, yan si Papa ko ka dyan, napadala ang kwarta, nag-work. Si Mama, tingad kay Mama, tingad kay Papa, nakapakal kami kang amo dyan mo to. Baka damdamayan kita, na kung nagkakaan kita, si Lord ang source ng tanan, pero sino ang will? Sino ang bridge? Ang ating parents. Hindi natin ma-acknowledge siya. Tingnan kay, ga-enjoy na kita sa cellphone natin. Wala natin na-experience ang kabudlay ng parents natin na nagtatrabaho. Hindi natin ma-appreciate ang andang effort. Tingnan kay, nawili kita sa cellphone natin. Ang mga bigyan na encourage ko, hindi lang sa, hindi lang kabataan. Minsan mga malaang, nagakaon ang mata ito sa may galiwan-liwan, ako daw urumanan, ako kaya nga ganang ko,
i-try man para mapasalamatan natin. Maging grateful kita kay Lord nga may pagkaan sa atin na table. Kapag may hurugasan, sino wala ka hurugasan sa lababo? Na nagkatarumpok. Napag-abot sa balay, tamadan ka rin. Tapos magreklamo. Mga kabataan dyan, sino pisan maghugas? Mura ka ng balo. Pasalamat kita kung nara kita hurugasan, meaning to say, may pagkaan kita. Eh kung nara hurugasan, wala pagkaan. Hindi ba lang, ang dapat, ang mga hurugasan, ginahugasan man. Itasap mo na hindi na natin pagka hugasan kay parang ano abi, ay mo yung pagkasalamatan natin. Basta mabusan, kita pinggan. No? Pero hindi kita magreklamo kung nakahurugasan. Meaning to say, raga kita pagkaan. Alangan lang isa na kaplatito, pagkatapos tingap ka mo tayo makaan sa isang kaplatito. Appreciate ang blessing ni Lord, even through sa mga food. Amen. So sometimes we focus so heavily on sa atin yung mga wealth. Sino nakamaan kang hampang galing chess? Sino mga hampang chess? Then, ako kamaan pang chess. Kamaan kay Alvin, kamaan ka mga pang chess. Okay. Ang chess by king, ang pinakataas. And then my queen. Ano? Queen ang pinaka... Ang mga bishop. Pawn. Mga pawns, di ba? King and pawns. Ang walang pinaka... Rang gabantay, ito na dyan sa kahilera, rang pawns. Ang king din bantayan. Ang queen, kaya tama, trabaho pang queen. Okay. So, at the end of the game, pagkatapos, yung hampang ginaano rin ang sanda. Ginasulad sa box. Di ba lang? Pagkatapos ng hampang, alangan bayaan, yun na lang dyan nakagang magkarinakta, natural, butang sa box. The game is finished. So the same is to represent sa life ng tao. Either manggaranan man ka, king ka man, or pawn ka man, imol ka man, isilad ka man yapon sa box. At the end of the day, mahabilin, empty-handed ng yapon. So, wala rin pulos na natin nga accomplishment. Ang may pulos ng pag-reach kita sa tubangan kay Ginoo. Amen. So, ang meaning ka doon, the context ka dyan has the same meaning gani sa parable sa rich man. Pagkakwarta, yet. Parehas kang naging sa hampang chest king na pero bisilid magyapunta na sa box. That's the parable of the rich man. At the end of the day, we live a life the same way, empty-handed. So, yan ganyan balong. As soon as we find our source of security, identity, and joy within our possessions, we make the very same mistake as the rich fool. Gawari alat kita, burden kita kung atin ng mga parabuton, ang mga kinaisip natin, kung dumanto si tita, pagkasampa kang July fiesta, ang gina-istorya. Dalawa pa kabulan daw fiesta. Kada abdo ko, anong himusin ko pat sa fiesta? Eh ano na lang sa fiesta? Tabuhay pa, dalawa pa kabulan. Hindi ko makuna, pinbaan ako, basin ko ako himusin. Nagawari. Wala rin kadamdam na may Diyos ang kalibutan. Pero nabal ko, iwan ko. Actually, ang pista-pita, pagan rin ang celebration mo. Dapat duraan nanding ang pista-pista. Mga pagano rin ang celebration. Ang mga tao, bilang aura kakilala kang Diyos, pagan ang tawag ka rin, abay. Wala nabutang sa Bible na si Jesus na birthday. Pagkatapos nag-celebrate na birthday na nag-dibo si Jesus. Wala nabutang. Ganun kita nga mga tao, naka-celebrate ang paganism. No? Naka-join kita sa
pagan nga mga celebration. Parehas na mga pagans makita. Tapos kung may procession, born again Christian to, ito ka man sa tubang lantaw, may procession. Ay, kasabo. No? Ako ganiga, ako gamot, tapos at Christian, born again Christian. May party, may, programa sa plaza. About ka mga inagi. Rito man ka mo. Palakpak man. Hinugyaw man. So kanami, na-enjoy si Lord. Hindi si Buan si Lord. Ang wala ka ni Dinabit ako kang bago. Wala ako nag-ano para. The time nga nakita na nakilala ko si Lord. The very moment nagsurrender ako kay Lord. Completely erase ko yan ang mga activities. Bisan ganyan magang limpyo sa patyo. Wala tayo na pang limpyo. Ang ganyan libayan, nag-abot. Tama na, wala ito. Kung sugo ko, ginagad ko sila ng limpyo. Ito kay marak-marak to, ilang monto. Pero ipos na lang to. Eh kung kura naman ito na tao. Sigatin ko, limpyo ka rito. Limpyohan mo ka rito. Butang-butang, pakabulak. Pagbutan pa ka mga pagkaan na paborito. Pagkatapos, ang mga tao, mura kamaan, bulian mo na nandari. Pagbalik ko, ay, kao na paborito. Nabibang tinabuan ko. Oh, gusto, nagitira ako. Masakit. Ang wala nga kinanglan, aware kita. Yung tinatawag na, pag-change character. The old has gone, the new has come. Bakuran ka mo, kinanglan mabugtaw rin kita. No? Hindi ka mag-idrama kita. Pag isa nasubuan na ako lang sa mga parada doon, may mga ribulto. Una na may anang kita maglantaw. Panggad-hagad ng araw. So, 2 Corinthians 9:8. Nagalibag ulo natin permi, but ano ang balilord sa 2 Corinthians 9:8? And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Pag ginambala nga, having all sufficiency in all things. All things. All things. Ano po na ba natin in all things? Hindi some things. Pag all, money, food, shelter, health, all things, sufficient. Kaya bless ni Lord. Naman na, promise ni Lord, no? God is able to make all grace abound. All grace abound. Pag na-abound na lang, nagalapaw ang grasya ng Diyos sa atin nga health, sa atin nga protection, sa atin nga balay. Ang balay namin na ibaan ako. Lord, ikaw ang stronghold ng balay. Imagine, 30 years sa balay naman, sobra 45 years. Ang balay naman, pag may mga bagyo, may mga linog, ang neighbor naman galantaw. Ay, ang matindog yan, magbalay yung pot. Para maana, God is my stronghold. Ako na Lord, ikaw stronghold ko. No? Ang akin nga mga neighbor, gusto na daw makita, di naman na amang lugak ng balay. Kaya daw balay mo lubag ko. Di na balay kayo, yung pintahan na pala daw bag ko. No? Porque na, pag si Lord ang stronghold natin, ang grace ni Lord, tagalumapaw. Amen. Pagkatapos, pag tagalumapaw na ng grace, ang good work nag-follow. Hindi nga, pag bless kita ni Lord, ura-ura, babayaan, ito ta nag-bless ako, di ba po, ito, maduyan na lang po dyan. Tapos, mamati na po, music. Tapos may nang nagtugan mo nga, pwede ka lang kang, may Jessica dyan. Bisan may dyan, ay sorry, wala. Bisan amo na simple, good work. Pag bless ina ni Lord, abounding grace, good works follow.
Kunduman ko ra ni bugas. Adto ko sa balay kang sa akin nga second cousin. May tinig ang bigla kong muli. Tapos ang balkan ang akin nga second tita na dapat kada temprano pag plano rin para hindi kita manghiram. Kung tayo gura ko nga di para. Di ba paano rin kung ko kalagaw din pala ko na kung ko wala riatan na nga kung hindi ka kinanglan hindi maglagaw ang bugas at asin. Wala rin sa Biblia. Kung kinanglan natin buligan ang parehas natin nga kinanglan inid. Kinanglan din. Hindi natin pag-i-overlook. Kaya kita accountable. Paging convict kita ni Lord na amor na dapat imuon natin. Pagkatapos in-ignore natin. Pag when something happen, don't you think you are not accountable? Accountable kid. Ay, di ka katulog ka? Kung idaan din ano ko na lang to. Idaan din ano ko na lang. Oh. So, amor na tawag. So, accountable. Hindi ka pagpatulog. Kang konsyensya mo. Kaya kinanglan, ma-exercise ang good work when the grace of God na experience natin. Amen. Dali na lang. Ano, Rasren? Hallelujah. Praise God. Buhay ba? May time pa ko? So, kung ano, when your alignment with the Lord, sa plano ni Lord, ang atin, mga selves, ang lives natin, nag-a-align sa plano ng Diyos, no? I-bless kita, give me Lord. Kag may transformation give nga matabo sa atin nga kabuhi. Pag na-align ko, tabal lang ang good work na follow. Ephesians 4:28. Diyan. Diyan, no? Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Okay. Wala ta sa media nga kapanakaw, kita no? Kung tamad ay namin nagara, kung kasalig lang kita penme, kaparapitan ng trabaho ka natin, kung tamad makita gihapon, Bani Lord, hindi na natin napagimuon. Hindi na natin napagimuon. Kundi kinangan, ang atin nga alima, nag-labor git. Kagri ang labor natin, may fruit riyan. Pag ang fruit ng labor, ang hands natin, amori ang magamit natin para makabulig sa mga tao na nagakinangan. Itas natin kanta lang, effort. Kung may buligan, may isa kita kakapatilan nga hindi ka duko. Ikaw mabulig ka, magduko. Kasimple. Hindi lang kwanta ang ginaistorya ari-ari niya. Kundi ang atin no good works. Kaya ba, may transformation. So, kinanglan, may good works yung nag-follow. So, ang rich man, dalok, amo itong characteristic na greedy, selfish, self-centered. Pero kita, na nagkaroon ng rich relationship kay Lord, nagiging generous kita, compassionate, helpful, nagabulig. Amuryanan ang maging characteristic natin. Pag ang ating relationship, pag-reach toward God kita. Ang transformation, good works na ng Father. Amen. So, yan naman sa rich man. Ang rich man ko na nag-isip na ang kabuhi, lawig, may plano ka na lawig mo. Meaning to say, imagine kung ang nga barn, bodega na siguro. Kasi ang din ka lapad. Ang unang gabi ka lapadan na eh. And then ang harvest, so napalapad. So naisip na, ako mapungkol ang pinaka-years ako naman. So agdan ako kaya mga 40 years. Mapungkol ako makawal, ma-enjoy ako. 40 years. Ang wala ka na plano. So agdan na plano, ang mumana ko isa. Makasweldo gali ako, mudya. Tapos sa speed ako, tapuson ko, kaya mapadayaw ako sa mga tao, parang ginapakando ako.
Kaya aton nga heart, isa, may hurts kita, nabully kita, so i-prove natin, gusto natin. So nagkamali kita. Lain na natin, kani purpose, kumbaga sa magtimalos. Hindi dapat. Pag-invest kita ni Lord, kaligtan ang mga bagay-bagay ng mga hurts. Dura, ang hurts. Kay Satan, nagalilian ng hurts. Pag in-entertain natin ang hurts, kung kakalipay si Satan, liwan na parang, sige bra, kauna mo ka kura, huwag ginano, ikaw kura mo, dito po sa mudya, wala, pagpunta sa imutan, nalain naman imo plano. Instead nga, panami, ang imo nga heart, lalong na dilman ito. Mura ang balik sa ang rich man. Laging isip na, lawig-lawig yan ang kabuhi. Pero, completely unprepared sa future. Plano na namin, pero completely unprepared sa future. Wala giti futuro. Completely unprepared. So, ang mga bana, he said na ang mga goals na kano will lay up after sa years, pero ang bani Lord, full your soul is a part of you. So, ang rich man, he did not have years, months, weeks, days. Days? Wala. Wala na enjoy ang anang plano, but only hours. Oras lang. Kaya ba ni Lord, for tonight, your soul is required of you. So, ang plano na nga mga tinuig, wala na ganyan ma-experience, bisan nga sa bulan, bisan na lang dahil kaadlaw, oras lang yun. Amen. So, ang istorya ang rich man should cause us na mag-isip kita. Are we thinking of our eternity? No? And the light of it. Kaisip, ayan, kita natin nga para abuton sa piyak na kinabuhi. Maliwanag, ayan lang natin, ang life natin, masigurado maka-join kita sa Lord's Supper dito. Amura kan, binaehamplo natin ang rich food. Mating ayan natin ang ating eternity. Maliwanagan ayan natin na kinanglan ang ating nga life talaga na gina-prepare natin for eternity. So do we believe our soul could be required of us tonight? Nag-iisip pa yan kita. Masitlaron sa gabi. Curious na. Or maybe, kung nagsalaman kita sa ating nga kaisipan, nag-iisip, ayan kita nga malawig ang atin nga kabuhi. And speaking of our souls, sa atin nga mga kalag, the rich man was a fool, because he did not know whom his soul belonged. Nalipatan na nga may tag-iya, galing ang ana nga kabuhi. He lost all his wealth and possessions, but also lost something more and more important, his soul. Natura ka na. Okay lang kung matura, pero kay hope, okay lang matura ang tanan-tanan. Basta ang na-retain ang soul kay Lord. Ang rich man, tanan natura, pati soul natura. Ang mga dapat isipan natin ito yun. Naging example ang life ng rich fool na natin. So matulog kita sa conclusion. Are you blessed kayo matulog kita sa conclusion? Matulog kita sa conclusion. Diyan na, before kita magbasa. So, the rich fool should cause us to ask, kinanglan, ang kwento ko lang mga rich fool, kinanglan, mamangkot kita sa ating kaugalingan, na ma-realize, do I realize or do I recognize God owns me, including my soul? Ma-realize ko yan, kaisip ko yan, na ang kalag ko, ang kaugalingan ko gali, na gina-own ni Lord. So, do I understand I will be called
to give an account for what I have done with the life God has given me. No? Accountable kita. Ang bagay sa Bible, it is accounted, bilang nga ito naman patay ang tao. Isra lang. Pero after that, judgment. Kamu na tao nga, accountable kita sa atin nga ginhimo diya sa kalibutan. No? Na-please na doon siguro. Reach kita sa sa presence na. Would I trade the whole world for my soul? No? Raka nag-trade ka na the soul. Ang mga artista, no? Ang mga businessmen, gi-trade na daan ng soul para nga mag-prosper. Kitayan, mag-isip na na yan, would I trade the whole world for my soul? Kapag sa Matthew 16:26, basahin natin. For what profit is it, and if he gave the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Okay. So, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ano ang atin kung ginansya? Kung nakamit na tanan-tanan, pero ang atin nga soul na forfeit. There is nothing worth trading for our soul. So the rich man is a great picture of Jesus' words. He seems to gain the whole world, but lose his own soul. Amen. So it proves lang na nothing in this world can satisfy us. Only Jesus alone. Amen. That's why ang reminder kay natin every time i-remind natin ang rich fool. Tonight, your soul is regarded you. Hindi kita sigurado